Nagplano ang magbabarkadang na magbakasyon para mag-hiking sina Jane, Miles, Jace at Roy. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, nag-set sila ng tent at nagsimula mag-camping. Nakapwesto ang kanilang camp malapit sa isang malaking lawa na napakagandang pagmasdan. Nagsimula sila maghanda ng mga panluto, kumain, konting kwentuhan at naligo sa lawa. Hanggang sa sumapit na nga ang dilim at makikita ang ilang bahagi ng paligid dahil sa liwanag ng buwan, nagkukwentuhan ang magbabarkada hanggang nauwi sa takutan. At makalipas ang ilang oras ay nagpasya ng matulog ang lahat sa kanilang mga tent. Magkatabi ang mga lalaki na hiwalay sa mga babae. Sa mga gabing iyon ay ordinaryo ang lahat. Ngunit kinabukasan ng gabi, isang kakaibang pangyayari ang gumimbal sa kanila. Nagdesisyon na iyon na ang last na camp nila at sunod na araw ay magsisimula na silang mag-hiking. Kaya naman sinulit nila ang gabi na magtampisaw sa lawa. Isa-isa silang tumalon para mag-dive habang nakatungtong sila sa isang malaking bato. Hindi ganong kaliwanag ang paligid kaya halos konti lang ang maaninag. Para makita ang isa't isa, nag-swimming at tawanan ang magbabarkada. Unang umahon si Roy habang pasunod na din si Jace. Samantalang si Jane naman ay humingi ng ilang minuto pa at lumangoy palapit kay Miles na may konting kalayuan. Naaninag ni Jane ang ulo ni Miles na nakatalikod mula kanya habang papalapit siya tinawag niya ito. "Oy Miles, tara na." "Ang lamig na hindi ko na pala kaya," sabi ni Jane. Ngunit hindi nagsasalita si Miles, nakatalikod pa rin ito sa kanya. "Miles, may problema ba?" Hahawakan niya na sana si Miles, ngunit natigilan siya nang marinig niya ang pamilyar na boses sa kanyang likuran na tinatawag sila mula sa camp. At agad din siyang umahon. "Hoy, Jane, ano bang ginagawa mo dyan? Umahon ka na." Sabi ni Miles matapos niyang marinig. Nagtaka siya bigla at agad tumingin pabalik kung sino ang taong nasa harap niya, ngunit nawala ito sa isang iglap. Kahit lumingon siya sa paligid ay wala na siyang makita. Imposible. As in, namalik mata ba ako? May tao dito kanina, hindi ako nagkakamali. Sabi ni Jane sa kanyang isip. "Oo, andyan na." Sigaw ni Jane. Nang makaahon na si Jane, kinuha niya ang tuwalya at agad niyang tinanong si Miles. "Miles? Bakit?" sabi ni Miles. "Nasan ka ba kanina? Hindi ako sumakay sa trip niyo, ang lamig-lamig kaya." Baliw lang maliligo nang ganyan kalamig sa gabi, paliwanag ni Miles. "Kala ko sumama ka sa amin," sabi ni Jane. "Asa, napakaduwag mo Miles," sabi ni Roy. "Talo mo na kami Jane, tumagal ka." At nagtawanan ng lahat bukod kay Jane na nagulugan sa pangyayari na seryoso ang mukha sa kakaisip. Natahimik ng lahat sa napansing ibang reaksyon ni Jane. Habang papasok ito ng tent para magbihis, "Anong problema nun?" sabi ni Roy. Habang napataas bahagya ang mga balikat ni Jace, tila nagsasabing, "Ewan ko." Samantala sinundan siya ni Miles sa pag-aalala. Sa tent habang nagpapalit ng damit si Jane, kinausap siya ni Miles. "Oy girl, okay ka lang ba?" sabi ni Miles. "Napansin ko kasi na namumutla ka kanina." "Wala yun," sabi ni Jane. "Makikinig ako," sabi ni Miles. Habang nagbuntong hininga, sinabi din ni Jane ang nakita niya kanina. "Okay ka lang? Pero sino ba ang nakita mo? Nakita mo ba ang mukha nun?" "Hindi, pero kitang-kita ko sa harap ko may tao talaga." Hindi na umimik si Miles at tumabi kay Jane para pakalmahin siya. Hindi na rin nila pinaalam sa mga ibang kasama ang tungkol dito. Natutulog na sila ng gabi ding iyon sa kanilang mga tent. Tahimik ang paligid, maririnig mo lang ang mga ilang ingay ng kulisap. Maya-maya lang biglang naalimpungatan si Jane, mga 2:30 ng madaling araw. At habang bahagyang nagising sa ingay sa labas, na tila may naglalakad papalapit sa kanila. Natigilan siya at inobserbahang mabuti ang ingay na pabangon siya habang naririnig ang pagtunog ng naputol na sanga at ang lutong ng dahon sa pagyapak. Sa una, iniisip niya na marahil may gumagapang na hayop na nag-iikot sa kanilang tent. Kaya naman naglakas loob siyang buksan ng bahagya ang zipper ng tent upang silipin kung sino ang nilalang na nasa labas. At laking gimbal niya sa kanyang nakita. Nakita niya ilang metro ang layo sa kanilang tent. May isang babae na nakatalikod mula sa kanila, nakaupo sa lupa at tila may hinuhukay. Nanginig sa kaba si Jane at dahan-dahan umatras na kumilos para hindi makagawa ng ingay. Kasunod nun ay sinisiko at ginigising niya si Miles sa tabi niya. "Miles, gumising ka pa?" bulong ni Jane. "Bakit na naman?" sabi ni Miles. "May tao sa labas?" "Ha? May tao?"
Natigilan si Miles at napabangon agad. Natulala si Miles matapos bahagyang maaninag sa kadiliman ang isang babae na naghuhukay at nakatalikod sa kanila. Kinabahan din si Miles pero naglakas loob na lapitan ito kaya kumuha siya ng flashlight, pipigilan sana siya ni Jane ngunit huli na. At agad na itinutok ito sa babae, agad itong tumigil sa ginagawa niyang paghukay at dahan-dahan itong tumayo habang nakatalikod at nakayuko. "Sino ka?" sabi ni Miles. Makalipas ang ilang minuto, bigla itong humarap sa kanila, makikita na madumi at putikan ang kasuotan nito. Magulo at mahaba ang buhok, malalim na mata at maputla ang balat. Tumingin lang ito sa kanila na walang reaksyon at bahagyang nakatabingi ang ulo nito. Samantala ang dalawa naman ay napasigaw sa takot, narinig naman ng dalawang kasamahan ang sigaw na gumising sa kanila. Kaya agad bumangon ang dalawang lalaki sa kabilang tent. Ngunit bago pa tuluyan silang makalabas sa tent, ay agad na tumakbo ang babae sa madilim na kagubatan hanggang tuluyan na maglaho sa kanilang paningin. Nang makalabas na ang dalawang lalaki ay sinabi nila Jane ang tungkol sa babae. Sinubukan naman nilang habulin ngunit hindi na nila makita na tila tuluyang naglaho ito ni bakas nito ay walang naiwan. Napakamutulo si Roy. "Sigurado ba kayo sa nakita nyo?" sabi nito. "Oo, may tao talaga." "Babae?" sabi ni Jane. "Imposible guys na may ibang tao tayong kasama kasi nasa gita tayo ng kawalan." As in out of nowhere na part tayo ng kagubatan, sabi ni Jace na may pagtataka sa mukha. "So kulang pa ba ang ebidensya na to?" sabi ni Miles na tinutok niya ang ilaw niya sa lupa na nahukay. At nanahimik ang lahat. Makalipas ang ilang oras ay nagsibalikan sila sa kanilang tent. At sinubukan matulog, ngunit makalipas muli ang ilang minuto, nagising si Jane dahil sa ingay sa labas na tila may bumubulong na boses at hindi malaman kung ano ang mga sinasabi. Bigla siyang kinilabutan nang naalala niya ang babae at ang kanyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Matapos sumilip sa kanyang tent, nandun na naman ang babae na bumubulong mag-isa habang naghuhukay ulit na patalikod sa kanila. "Shh! Alam ko," sabi ni Miles. "Nagising pala, kahit nakahiga. Kailangan natin gisingin yung mga mokong dun," sabi ni Miles. "Paano?" "Ang layo nila, tawagan or text. Bahala na. Pero maririnig niya tayo." Natigilan sila nang napansin nila na tumigil ang ingay ng babae sa labas. Tumahimik. Mga ilang segundo lang nakarinig ng mga yapak na patakbo at tila papalapit ito sa tent nila. Sa pagkabigla nila at takot, nagtakip sila ng kanilang mga bibig upang hindi gumawa ng ingay sa kabila ng gusto na nilang sumigaw talaga. Maiyak-iyak sila habang inoobserbahan ang kilos ng nilalang sa labas na paikot-ikot sa kanilang tent. Lumipas ito ng ilang minuto, ngunit tumigil ito nang nagising ang mga lalaki nang dahil sa ingay at lumabas ng tent at agad sinugod ang babae. Nabigla ang dalawa sa labas, samantalang ang dalawang babae ay hindi makalabas ng tent sa sobrang takot. Sumigaw lang ang babae na halos hindi maipaliwanag ang boses, kasunod nun ay sigaw ni Jace mula sa labas. Agad lumabas ang dalawang babae sa paghingi ng tulong ni Jace. Wala na ang babae, ngunit sa kasamaang palad, nadatnan nila na duguan si Roy sa kanyang ulo at walang malay. "Roy, anong nangyari?" sabi ni Miles. "Na nagsimulang magpanik, hindi ko alam. Napapikit lang ako dahil sa nakakarinding sigaw nung babae kanina tapos ito. Nakita ko na lang si Roy na ganito," sabi ni Jace. "Paano yan? Anong gagawin natin? Masyado tayong malayo sa bayan?" sabi ni Miles. "Sa ngayon, kailangan nating gamutin si Roy, kukuha ako ng first aid kit," sabi ni Jane. Matapos nun nabendahan ang ulo ni Roy na wala pa ring malay, hindi naman malalim ang sugat nito sa ulo. Ngunit ang nakapagtataka ang sa bakas ng sugat, tila kalmot ng mabangis na hayop. Hindi na rin sila nakatulog matapos nun hanggang sa inabot sila ng umaga. Nagdesisyon na ang lahat na umuwi na lang at hindi na nagpatuloy sa plano nilang maghiking sa araw na iyon. Lalong-lalo sa sitwasyon ni Roy, nagligpit sila ng gamit ng lumiwanag na ang paligid at napansin ang kalat ng paligid, mga gamit nila sa labas gaya ng cooler. Ang iba pa ay nagkalat lahat ng laman. Nakita nila ang hukay na ginawa ng babae na halos abot na ng kalahati ng katawan ng lalim. Nang nakarating na din sila sa bayan ng tanghaling iyon, agad na isinugod sa malapit na hospital si Roy. At sa kabutihang palad ay naagapan agad ito.
Ayon sa doktor, kung inabot pa ng gabi ang sugat nito sa ulo, ay maari itong mauwi sa impeksyon at ang malala ay ikamatay ni Roy. Nag-report na din ang barkada sa kaso ng babae at gumawa agad ng malawakang aksyon ang pulis at lokal na barangay. Pero kahit anong suyod nila sa gubat ay wala silang babaeng nakita